we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Pumanaw na ang isa sa 4 na biktima ng pagsabog ng mga nakaimbak na paputok sa Dagupan City. Samantala, pinakakasuhan ng Dagupan City LGU ang mga sangkot sa pagsabog na nagdulot ng pinsala sa ilang kabahayan at istruktura. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Ilan pang CCTV footage ang inilabas ng mga concerned citizen sa pagsabog ng mga nakaimbak na paputok sa isang ginagawang bahay sa Barangay Maluwod, Dagupan City. Dinig sa CCTV footage na ito, nakuha sa kalapit bahay ang lakas ng pagsabog. Patay na ang isa sa 4 na biktima na si Raimundo Lazaro, 38 anyos, na inimbitahan lang umano para makipag-inuman. Kwento ng kanyang ama, matinding sugat sa mukha ang tinamo ng biktima. Nagiinuman sila, tapos malapit na sila matapos. Bigla sumabog daw yung malakas. Wasak talaga. Talagang hindi niya kakayanin. Wasak siyang napuruan. Nasa ospital at inoobserbahan ang 3 iba pa. Sa tala ng lokal na pamahalaan, umakyat na sa 21 na bahay ang nakitaan ng pinsala dahil sa pagsabog. Pinakakasuhan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang mga nasa likod ng pag-iimbak ng mga paputok. Kaya ngayon, sabi ko kay Hepe, mag-file kayo ng kaso. Dahil bawal po yan, dahil lang sa isang tao nakikita sa paputok. Ang tatamaan niya po lahat ng mga kapitbahay niya. In fact, umabot pa sa Greenfields. Ayon sa pulisya, isasampa ngayong araw ang kaukulang kaso laban sa mga nasa likod ng pagsabog ng mga nakaimbak na paputok. Sa investigation natin, nag-violate sila sa batas na iyon. Hindi naman po aakma yung sinasabi nila na 40 pieces lang na mga paputok ang nakaimbak doon. Pagkaharapin nilang kaso ay yung sa violation ng RA 7183. Nauna nang itinanggi ng mga kaanak ng may-ari ng paputok ang aligasyong pagawaan ng paputok ang blast site. Wala rin umanong may kagustuhan sa nangyari. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matinding init at mahabang pila ang daing ng mga biyaherong dumadagsa sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Ports Authority, ang mano-manong pag-issue ng mga tiket ang nakikitang dahilan ng mahabang pila sa pantalan. Ang detalye tutukan sa live report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Sara, oras-oras pa din yung pagdating ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Sa pinakahuling tala ng Philippine Ports Authority o PPA, umabot na sa mahigit 2.4 million yung bilang ng mga pasaherong pumasok sa iba't ibang pantalan sa bansa mula December 16 hanggang December 26. Tiis na sa haba ng pila. Tiis pa sa tindi ng init ang kalbaryong dinanas ng mga pasaherong magtatawid dagat sa Batangas Port. Mula sa Sariaya, Quezon, nangingiyak-ngiyak na si Aling Lorna sa sakripisyo. Sana po iba yung mga senyor at saka siyempre po ang hirap-hirap dito. May dala pa kami, isang katerba. Mas dagdag pasanin sa maraming pasahero ang inabutang eksena sa pier. May bitbit na ngang mga bagahe, intindihin pa ang mga maliliit na bata. Galing pa pong Sorsogon. Daming talaga, pasahero. Pagdating dito, ganito pa. Sobrang init. 27 ng date ngayon. Tapos ganito pa yung pila. Dapat konti lang yung inaasahan namin na biyahe. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, nakikita niyang isa sa mga dahilan ng hindi maubos-ubos na pila ay ang pag-i-issue ng ticket ng mga shipping company. Anong rason yan?
Unang-una talagang yung karamihan dyan hindi pa naka-online or electronic ticketing, no? Talagang mano-mano. So doon talaga nagkakaroon ng bottleneck. Tugon dyan ang isang shipping line. Pagtapos ng isang barko nila, pagkaalis mag-remit pa sila. Bisa nga, 3 teller ginagamit namin para lang mapabilis. Kahit man. Wala pa naman nagkakansela ng biyahe sa ngayon at prioridad na maisakay ang mga pasahero. Sa huling tala ng PPA, 2.4 milyon ang mga biyaherong pumasok sa iba't ibang pantalan sa buong bansa mula yan itong December 16 hanggang December 26. Hindi raw malayong mangyari na maabot nga ang tansyang bilang na 5.2 milyon na pasahero na magtatawid dagat. Yung 5.2 natin, ang count natin dyan between December 16 hanggang January 5. Samantala, Sara, binisita na rin ni PPA General Manager Attorney Jay Santiago yung Port of Calapan sa Oriental Mindoro. Ito'y para tiyakin yung kahandaan ng pier doon para naman sa pagbabalik ng mga nagsipagbakasyong turista. Sara. Okay, maraming salamat Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Naibsan naman ang mabigat na daloy ng trapiko sa Baguio City kasabay ng pag-uwi ng ilang bakasyonista. Samantala, nananatiling fully booked ang hotels hanggang sa bagong taon. Ang detalye sa report ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Bahagyang naibsan ang daloy ng trapiko sa Central Business District ng Baguio City. Kasabay ito ng pagsisiuwian ng mga bakasyonista pabalik sa kani-kanilang probinsya. Kung may nagsisibalikan sa kani-kanilang probinsya, ang ilan naman paakyat ng lungsod ng Pino para doon sa lubungin ng bagong taon. Malamig po yung panahon, tapos yung tourist spots din, yun din yung babalaki namin puntahan din. Nananatiling fully book ang mga hotel sa lungsod. Ilang buwan bago ang holiday season, nakabook na raw ang mga bisita. Dahil sa naranasang traffic build-up nitong Pasko, mas nagiging maalam na raw ang mga turista sa inaasahang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa bagong taon. Sa mga aakyat naman po dito sa Baguio, encourage namin kayo na utilize yung ating public transport available at kung maaari, para hindi kayo maabala sa paghahanap ng parking dito sa Central Business District. Payo ng otoridad sa mga aakyat sa Baguio City na enjoy ang paglalakad at ang malamig na temperatura. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umarangkada na ang biyahe ng tren sa rotang Naga-Legazpi-Naga sa Bicol Region. Philippine National Railways, positibo na malaki ang maitutulong nito sa ekonomiya at turismo ng rehiyon. Yan ang balitang hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Abril 2017 nang sinuspindi ang operasyon ng PNR sa rutang Naga-Legazpi-Naga sa Bicol Region dahil sa kakulangan ng train coaches at locomotives. Pero matapos ang halos 6 na taon na paghihintay ng mga Bicolano, balik operasyon na ang biyahe ng tren sa naturang ruta. Simula Disyembre 27 mula Lunes hanggang Linggo, may 4 na biyahe ang tren sa rutang Naga-Legazpi-Naga na tinatayag na sa 3 oras. Dahil sa dami ng mga pasahero, sandaling antala ang naging unang biyahe nito. Dinadaanan nito ang ilang bayan at lungsod sa Camarines Sur at Albay. May 8 PNR stations at 8 flag stop din kung saan pwede maghintay ang mga pasahero. Nasa 15 hanggang 155 pesos naman ang pasahe depende sa destinasyon ng pasahero. Okay naman yung experience. Medyo marami kami dun sa loob ng tren kanina. Sumakay ako from Washington Drive sa Legazpi. Okay naman yung experience. Enjoy naman kasi makalola. Then medyo parang haloy sa biyahe. Aminado naman ang PNR na hindi naging madali ang muling pababalik ng naturang biyahe sa mahigit 100 kilometrong ruta na nagkokonekta sa 2 malaking lungsod sa Bicol Region. Quite challenging lang yung pag-construct namin ng bridge doon sa may San Francisco Ginubatan. Yun yung bridge na kailangan magtugtong para mabuksan yung Naga-Legazpi. Nag-overtime kami, nagtrabaho ng weekend para ma-meet ang deadline. Sa pagbabalik ng rutang Naga-Legazpi-Naga, positibo naman ang PNR na malaking tulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya at turismo sa rehiyon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Lalaking naningil lang sana ng pautang patay matapos barilin ng nangutang sa kanya sa Talisay City, Cebu nitong Martes. Kita sa CCTV na abala sa paghahanda sa mga niyog na kakayurin ang biktimang kinilalang si Hermogenes Reyes, 55 anyos. Dumating ang isang lalaking nakaputing t-shirt na may dalang itim na timba. Nang masid-masid ito sa paligid bago nilabas ang armas na nakatago sa timba sabay baril sa biktima. Nakuha pang habulin ni Reyes ang sospek at binato niya ito ng hawak niyang itak. Ayon sa pulisya, hindi na nahabol ng biktima ang sospek dahil natumba ito kalaunan. Bago binawian ng buhay, nasabi pa umano ng biktima sa asawa kung sino ang bumaril sa kanya. Hinahanap na ng pulisya ang sospek na nagbebenta ng bibingka at umano'y suki ng biktima. Ayon sa investigasyon ng pulisya, posible umanong nagalit ang sospek nang singilin siya ng biktima sa kanyang 3,000 pesos na utang. Ilang minor de edad ang nakuhanan ng video habang nagsusuntukan sa isang public market sa General Santos City. Ipapatawag naman daw ng PNP at opisyal ng barangay ang magulang ng mga batang sangkot. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Makikita sa video ang suntukan ng dalawang batang ito sa public market sa General Santos City. Maya-maya nanuntok na rin ang isa pang batang naka-gray na t-shirt. Pinigilan ito ng isa pang batang naka-stripes hanggang sa silang dalawa naman ang nagsuntukan. Ang naturang video, kuha ng isang drum beater na kasalukuyang tumutugtog ang kanilang grupo sa lugar nang mangyari ang insidente. Nang time po kasi na yan, tumutugtog po kami sa isang store na nag-hire sa amin para sa opening nila. So nagda-drum beats po kami. Habang tumutugtog po kami, bigla po sila nag-away. Tapos hindi ko po maintindihan kasi may nag-aaway, may sumasayaw. Kaya po ako napabidyo. Ayon sa kumuha ng video, nag-away ang naturang mga bata dahil raw posibleng may hindi pagkakaintindihan sa ibinabayad sa kanila ng mga pumaparadang sasakyan sa lugar. Pagka po may paparada, magbabantay po sila ng motor o kaya sasakyan. Pagkatapos po, pag aalis na yung may-ari, nagkakaagawan po sila sa bayad. Ayon sa General Santos City Police Office, lahat ng mga sangkot sa insidente, mga minor de edad. Wala namang nasugatan sa insidente. Magsasagawa umano ang pulisya ng regular monitoring sa lugar upang hindi na maulit ang insidente. Directive na rin natin yung ating station commander concerned to look into that kind of incident para mabigyan din ng aksyon. May isinasagawa ring oplan yaw-yaw o rekorida ang barangay upang manawagan sa mga magulang na bawal tumambay ang mga bata sa palengke. Ipapatawag din ng barangay ang mga magulang ng mga nasangkot na menor de edad. Akong ginaauhag ang mga ginikanan. Nga unta, di ta magpalabi nga atong mga anak. Isanay nato sa inana. Isanay nato sila nga pa adto sa eskwelahan. Magtinabang lang kaya. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Nagsagawa ng kilos protesta sa labas na opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6, ang No to PUV Phase-Out Coalition Panay. Panawagan ng grupo na ibasura ang compulsory consolidation ng mga PUV na hanggang sa December 31 na lang. Dapat din umanong mapag-aralan muli ang PUV Modernization Program. Isa lang ang driver at operator na si Robert sa mga nakiisa sa kilos protesta. 14 na taon na raw itong namamasada ng jeep, kaya nangangamba ito na mawala ng hanap buhay kung hindi mapalawig ang kanyang prangkisa. Pero ayon sa LTFRB Region 6, ang mga hindi nakapagpa-consolidate na mga traditional na jeep pagdating ng January 1 ay maaari pa rin umanong makabiyahe pero bilang pribadong sasakyan na lang. Ayon sa datos ng LTFRB Region 6 ay 90% na ng mga PUV sa riyon ang consolidated na. Amo lang gid ni ang ginapangitaan ko nga ginabuhi ko sa akon pamilya. Ang pag-drive sa akon isa kabilog nga jeep. So ginapamalabagan gid namon nga hindi man ma-piece out ang amon nga tagsa ka mga traditional jeepney. So kung i-drop mo nga private, pwede ka pa yakadlagan sa dalanon. Only that you cannot function as a public utility vehicle. So wala sing phase out. Oo, as private, imo mo na cargo.
5 katao ang nalapnos ang ilang bahagi ng katawan matapos na masabuga ng butane canister sa isang karinderya sa Davao City. Nagbigay naman ng babala ang Bureau of Fire Protection sa mga gagamitin o gumagamit ng butane canister. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sunog kayo mong buhok ba yun? Nalapnos ang braso hanggang kamay, pati ang mukha ng ilang lalaking ito nang matamaan ng sumabog na butane canister sa isang karinderya sa Guzman Street, Turil, Davao City, kamakailan lang. Bibili lang daw sana ng ulam ang naturang mga lalaki sa karinderya nang mangyari ang pagsabog. Kabilang din sa nasabugan ang may-ari ng karinderya na isang babae. Ayon sa BFP, 5 katao ang nasabugan na agad na dinala sa ospital. Nagtamo ng second-degree burn ang may-ari ng karinderya at 4 naman ang nagtamo ng first-degree burn na pawang nagpapagaling pa sa ospital. Sa investigasyon ng BFP Turil, naubusan umano ng LPG ang may-ari ng karinderya kaya't gumamit siya ng butane canister. Ngunit, kanya pinakapalit naman siya o kanang LPG, motong ang iyang reserve, gibutangan niya sa taas no, nga dahil kunya direct expose siya sa init, gikan sa ubos, gikan sa katong iyang burner. Tungkol sa kainit, may explode tong iyang reserve nga buwan katong LPG refilled na butane canister. Sarado na ang naturang karinderya matapos ang nangyari. Ayon sa BFP, may aprobado na LPG canister ang DTI at DOE. Ngunit hindi umano approved type na canister ang sumabog. Nag-abiso naman ang BFP na dapat aprobado na canister ang gamitin, lalo na ngayong marami ang magluluto bilang paghahanda sa medianoche. Ilagay din ito sa ligtas na lugar na malayo sa apoy, lugar na matindi ang init ng temperatura o sa mga bagay na pwedeng pagmulan ng apoy. Gina-discourage na ito kung ipaduol siya sa ato ang lutuanan kay ang karakteristik niya ni once nga makabati sa init, mo kusog ang iyang pressure. So delikado siya nga ipaduol na ito sa kaning kalayo. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang 23 anyos na babae matapos mamaga ng truck sa Chaong, Quezon. Ang insidente, nahuli kam. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pasado 1:00 ng madaling araw nitong Martes, kita sa CCTV camera na tumatawid sa pedestrian lane sa Barangay Lusakan, Chaong, Quezon si Apple at kaibigan niyang lalaki nang bigla na lang dumating ang isang truck at nabangga si Apple. Ang kasama niya mabilis na nakaiwas. Tumilapon si Apple sa lakas ng pagkakabangga dahilan ng pagkasawi nito. Hindi naman siya totaling madilim, sir, kasi maliwanag din naman siya at visible din yung pedestrian lane doon sa pinangyarihan. Sa report ng pulisya, galing sa pamamasyal sa San Pablo, Laguna si Apple at kaibigan niya. Pagkababa ng bus saka sila tumawid. Mabilis daw ang pangyayari nang masapul si Apple ng truck na galing Bicol at papunta sanang Binyan, Laguna. Nagulat po sila na nandiyan na po agad yung truck kaya po napatakbo sila sa pagtawid. Sad to say ay nahagip pa din si Apple May ng truck. Tumigil naman daw ang truck matapos ang insidente pero nahaharap pa rin sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang driver ng truck na hawak ngayon ng pulisya. Sinisikap ang mahinga ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawing pedestrian. Payo ng otoridad sa mga motorista na pairalin ang disiplina at doblehin pa ang pag-iingat sa pagmamaneho para makaiwas sa ganitong klase ng insidente. Nagpapatuloy ang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang kawani naman ng Bureau of Fire Protection ang nag-ikot sa mga barangay sa Mandaue City, Cebu upang paalalahanan ng publiko sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon. May ulat si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Awan magpabiling luwas ang matag pamilya, tanuhon o pangadamandaan ang mga iyang buhaton. Ito ang paalala ng BFP sa mga residente sa Mandaue City, Cebu para maging ligtas ang pagsalubong ng bagong taon. Para maiwasan ang sunog at fireworks-related injuries, mas pinaigting ng ahensya ang kanilang kampanya kaugnay sa Oplan Iwas Paputok. Isa sa puspusan nilang ginagawa ang rekorida ilang araw bago ang New Year.
Dito nag-iikot sila sa iba't ibang barangay. Ipa-cut up gyud para information dissemination kay mo man siya kanang pinaka gamit nga tool karong panahon na para maabot pod ang kanang mga programa o mga advices gikan sa Bureau of Fire Protection. Nasa ilalim pa rin ng Red Alert ang Mandaue Fire Station kung saan walang pinapayagang mag-leave at mag-day off sa mga personnel. Full-time pod ang amuang inspection, ang amuang mga activities, mapahimangno. Kanigi, balik-balik yun na namo sir, ang kanang regarding sa kanang mga paalala. Ngayong taon nakapagtala ang BFP ng 71 sunog sa Mandaue City kung saan karamihan ay dahil sa faulty electrical wiring. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, magpapatuloy ang ulan at lamig na dala ng hanging amihan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Apektado pa rin ito ang Northern at Central Luzon ayon sa Pag-asa, habang easterlies ang umiiral naman sa iba pang panig ng bansa. Kaninang alas 2 ng madaling araw nakapagtala ng 18 degrees Celsius na temperatura sa City of Pines, Baguio. 21.7 degrees Celsius sa Tanay, Rizal, 22.9 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 24 degrees Celsius naman ang naitalang temperatura kaninang alas 2 sa Tuguegarao, Cagayan, habang 25.3 degrees Celsius sa Quezon City. Asahang ulanin ang ilang panig ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Samantala, bilang ng mga nabiktima ng paputok sa bansa umabot na sa 75. Muli namang nagpaalala ang DOH na iwasan ang paggamit ng paputok para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Aabot na sa 75 kaso ng firecracker-related injuries ang naitala ng Department of Health sa buong bansa kahapon. 2 dito, kinailangang i-amputate o putulin. Ayon sa DOH, 96% sa mga kaso ng naputukan nangyari sa kanilang bahay o kalsada at karamihang mga biktima ay lalaki. Karamihan po ay government hospitals at sila ay nagpapadala ng mga report tungkol doon sa mga kaso nila. Binabantayan din ang firecracker ingestion pero wala pa naman daw kaso nito. Ayon sa ahensya, dapat daw bantayan ng mga magulang ang mga bata para hindi maging biktima ng paputok. Bili ng Health Department, iwasan ang paggamit nito. Pero kung talagang hindi maiiwasan, tangkilikin lang ang mga legal na paputok at pailaw. Huwag damputin ang mga pumalyang paputok. Buhusan daw ito ng tubig. Kung gagamit ng firecracker, lumayo sa kabahayan. At kung mapuputukan, pumunta agad sa paggamutan. Kadalasan madumi po ang paputok, firecracker injuries. Dapat yan ay umiinom ng antibiotic, pati na rin nagbibigay ng anti-tetanus sa mga health workers. Ayon sa mga otoridad, marami pang mga paraan para ipagdiwang ang bagong taon basta't susundin ang alituntunin para sa ligtas at mapayapang salubong sa 2024. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malay LGU target ang 2.3 million tourist arrival sa Boracay sa 2024. Ito ay matapos malampasan ang target na 1.8 million tourist arrivals sa isla ng Boracay ngayong taon. Sa 2024 ay tinatarget na umabot sa 2.3 million tourist arrivals sa Boracay ayon kay Malay Mayor Frolibar Bautista. Base sa datos ng Malay Tourism Office, mahigit sa 2 milyong turista na ang bumisita sa Boracay nitong 2023. Samantala nitong bagong taon, inaasahan na mas magiging masaya at enggrande ang selebrasyon sa isla. Ayon kay Mayor Bautista, may 11 resort sa Boracay ang nag-apply ng permit para magsagawa ng fireworks display sa New Year's Eve. Nitong nakaraang taon ay 8 resorts lang ang nag-apply. Kailangan mag-apply ng permit ang mga resorts o hotel bilang pagsunod sa utos ng Department of Environment and Natural Resources at sundin ang mga nakasaad na guidelines. Tulad ng pagsagawa ng fireworks display 100 meters mula sa beachfront, paggamit ng ligtas na paputok at paglinis sa lugar pagkatapos ng event.
Una nang sinabi ng Malay Police na nakalatag na ang kanilang security plan sa inaasahang pagdagsa sa mga turista sa pagsalubong ng bagong taon. Every year talaga may fireworks display at ngayon na mas marami. So meaning maraming parties. Lechon baboy sa Negros Oriental na Christmas tree inspired, pinusuan ng netizens. Silipin sa report ni Luan Mayrondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa lutong pa lang ng bawat kagat sa balat ng lechon baboy, hindi maipagkakaila na isa ito sa mga bida sa mga salo-salo ng mga Pinoy. Sa itsura at kulay pa lang, talagang katakam-takam ang tinaguriang hari ng mesa, ang lechon baboy. Pinusuan ng netizens ang kakaibang lechon baboy na inihanda ng isang pamilya sa Valencia, Negros Oriental ngayong holiday season. Presenting Lechon de Pasko. Gamit ang food coloring, pininturahan ng pamilyang Aranza ang lechon baboy ng iba't ibang kulay na patok sa Pasko. Pula, dilaw at asul. Ang ending, nagmistulang Christmas tree ang lechon baboy na niluto nila para sa Noche Buena. Ayon sa pamilyang Aranza, naisipan nilang i-level up ang inihanda nilang lechon baboy para mas ramdam daw nila ang Kapaskuhan. Marami ang nag-heart sa post ni John Fred Aranza. What me expect nga mag-viral day siya, daghang nag-contact nga nalingaw ug nalipay sa among nakuan, gibuhat nga cute daw ang lechon. Dagdag ni Aranza, walang pagbabago sa lasa ng lechon de Pasko na tradisyonal na lechong baboy. Hindi ito ang unang pagkakataon na binigyan nila ng kakaibang twist ang lechon baboy. Nitong October, sa pagdiriwang ng kanilang barangay fiesta, nagluto rin sila ng lechon reggae kung saan puno ito ng stripes ng iba't ibang kulay. For personal consumption at hindi ibinibenta ang kanilang nilulutong lechon baboy. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Mayrondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 4 na araw na lang, bagong taon na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.